Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Amen. Sabay-sabay po tayong magbabasa ng salita ng Diyos sa hapong ito. And the preaching of the Word this afternoon will be led by Pastor Mike Kingley, gaya po ng mga services natin kaninang umaga at ang traditional service din kahapon. Please open your Bibles to James chapter 5. We will read aloud together verses 13 to 18. Sa hapong ito, tinutuloy natin ang sermon series on prayer. Matatapos po ito next week. And for today, we will go through James chapter 5 verses 13 to 18. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at sabay-sabay po nating babasahin. Again, James chapter 5 verses 13 to 18. Let's read. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Let's please take our seats. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, this afternoon's preaching of the Word will be led by Pastor Mike. Sa mga hindi pa po nakakaalam o nakakakilala sa kanya, for us who would probably join or worship with this local church during the 3 p.m. service, ang madalas po nagbabahagi ng salita ng Diyos ay si Pastor BJ. This afternoon, Pastor Mike will be preaching. He is, of course, the pastor for the adults ministry of the church. Nagpapasalamat po tayo na in this local church, we have even pastors for the youth ministry and ICS, but specifically for the men, the women, the couples, and seniors of this local church. Ito po ay nililid ni Pastor Mike Kingley. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para sa salita ng Diyos sa hapong ito. Please keep your Bibles open. Maraming salamat, Pastor Migs. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa opportunity na makapag-preach ako itong hapon na to na sa inyo. No? And nagpapasalamat din kaming mga pastor kay Pastor Larry na iniikot niya kami dito sa pulpit. Kung napansin niyo, the past few weeks, iba-ibang mga pastor ang nakatayo dito. No? So, magandang opportunity yun para sa amin, para ma-develop yung sarili namin. No? And marami siguro sa inyo hindi nakakakilala sa akin, or may mga iba nakakakilala sa akin. Gamitin ko namin tong opportunity na paalam sa inyo na ako po ay hindi si Pastor Appy King. Marami pong nanilito sa amin. No? Minsan kakausapin ako, tapos tawag sa akin Pastor Appy. Naiintindihan ko naman kasi pareho kaming matangkad, pareho kaming Chinese, no? Pareho kaming may king sa apelyido, no? Kaso ang pagkakaiba namin, siya yung the king, no? Ako King Lee lamang. Tapos si Pastor Appy, siya ay tall, dark, and handsome. Ako, tall, white,
Chinese. Hindi, pero mabuting kaibigan ko po si Pastor Api. No? And actually, maraming taon na nakaraan, naging hilig po namin ang mag-scuba dive. So, madalas po kami nagsuscuba diving. No? Naiisip nyo ba, paano nagagawa ng mga scuba divers kung paano sila sumisid sa ilalim ng tubig? Nasubukan nyo sa swimming pool na sumisid sa ilalim. Di ba mahirap? No? So, iisipin mo kung pipilitin mo yung sarili mo na lumalim sa ilalim ng tubig, anong mangyayari? Mapapagod ka. Mapapagod ka kaagad. No? Tapos hindi lang yun, dahil nag-e-exert ka ng effort, no? Anong mangyayari sa'yo? Yung paghihinga mo, magiging mabilis at malalim. At pag nangyari yun, mabilis maubos ang oxygen tank mo. Hindi ka talaga tatagal. No? So, anong ginagawa ng mga scuba divers? Ginagamit nila yung kanilang scuba gear. Kaya sila may suot-suot na scuba gear. May suot-suot silang vest. Tapos yung vest, may pipindutin sila at yung oxygen tank nakakabit kasi sa vest, no? Papasok yung oxygen dun sa vest nila. May pipindutin ulit sila at lalabas yung hangin galing sa vest. So kung gusto nilang lumalim, pipindutin lang nila para umalis yung hangin sa vest at lalalim sila. Kung gusto nilang umahon, may pipindutin ulit sila, magkakaroon ng hangin yung vest, aangat sila. No? Bakit ko sinabi to? No? Kasi tayo, sa buhay natin bilang Kristiyano, di ba, importante na lumalim ang relasyon natin sa Diyos. No? Kaso, kung susubukan natin ipalalim ang relasyon natin sa Kanya, gamit ng sariling lakas natin, anong mangyayari sa atin? Mapapagod tayo. So, Pastor, ano yung gagawin namin? Kailangan natin gamitin yung scuba gear na bigay ng Diyos sa atin. Ano yung scuba gear na to, Pastor? Kung kayo ay nandirito nung tinalakay natin ang Book of Ephesians, ay marahil narinig nyo na yung armor of God or sandata ng Diyos. And part of the armor of God is prayer. Yung prayer ay kailangan natin gamitin sa buhay Kristiyano natin dahil when we pray, si God ang sumasagot. At kapag si God ang sumasagot, hindi natin ginagamit yung sariling lakas natin. Di tulad natin, ang lakas ng Diyos di nauubos. Hindi siya nauubos. Patuloy siyang gumagana. At siya ang Almighty God. Siya ang makapangyarihang Diyos. Anything is possible with God. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy na magdasal sa Panginoon. Kahit anuman yung circumstances natin, kailangan natin manalangin sa Kanya. At kapag tayo ay manalangin sa Kanya, ang ginagamit natin ay Kanyang lakas, hindi ang lakas natin. Ang talata natin ngayong araw na to ay galing sa sulat ni James. Si James, isinulat niya yung letter niya sa mga Hudyo na nakakalat sa buong Roman Empire. Kumalat sila dahil sila ay persecuted, for their faith. And nagsulat siya about suffering. Sabi niya, alam mo, may dalawang klaseng suffering na may experience natin sa buhay na to. May suffering na unjust. Nagsasuffer ka dahil Kristiyano ka. Dahil sa iyong paniniwala sa Diyos. On the other hand, may suffering na just. Ikaw ay naghihirap. Bakit? Dahil sa iyong kasalanan. Kaya ka nagsasuffer. Tapos sa bandang dulo ng sulat ni James, dito ngayon natin nakikita yung talata natin tong araw na to.
inaanyayahan niya yung mga tao na kailangan tayong manalangin sa Diyos. No? Sabi niya, manalangin kayo anuman ang circumstances ninyo. Naghihirap kayo o hindi. Manalangin kayo sa Diyos. Dahil sabi niya, ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan. No? So kung may isang bagay lang na maalala nyo sa mensaheng ito pagka-uwi ninyo mamayang hapon, ito ay sana tayo ay magpatuloy na magdasal sa Panginoon. Patuloy tayong magdasal sa Kanya dahil Siya lang ang makapangyarihan. No? Tuwing tayo ay nagdarasal sa Diyos, ginagamit natin ang Kanyang lakas na hindi nauubos, di tulad ng lakas natin. So bago ako magsimula ay magdasal tayo. Father God, kami nagpapasalamat sa iyong salita na binigay mo sa amin so that may remind niyo kami na importante na kami ay lumapit sa inyo, manalangin kami sa inyo, anuman ang circumstances namin, O Lord. At tuwing kami ay nananalangin sa inyo, ang inyong lakas ang aming ginagamit sa buhay na ito. Dahil alam po namin na ang lakas namin ay nauubos. Ang lakas namin may limitasyon. Ngunit ang sa inyo, wala. So, Lord, ang panalangin po namin sa hapon na to, kausapin niyo po kami sa inyong salita. All this we pray in Christ's name. Amen. So, hinati ko yung passage natin tong hapon na to sa dalawang bahagi. Yung una, ang panahon ng pagdarasal. Nagbigay si James. Ano ba yung mga panahon kung kailan tayo magdarasal? Tapos, sa kabilang dako, ito naman ang panghihikayat sa pagdarasal. No? Sinabi ni James, alam niyo ba, kaya dapat tayo ay magdasal sa Diyos kasi makapangyarihan, no, ang ating mga panalangin. Di dahil tayo ay makapangyarihan, kundi dahil ang Diyos ang makapangyarihan. So, tingnan natin, ano yung mga panahon ng pagdarasal? Nagbigay si James ng ilan-ilang okasyon, no, kung kailan tayo manalangin. Pero di ibig sabihin nito, ito lang yung mga okasyon kung kailan tayo ay manalangin. Sinabi niya, are you suffering? You should pray. No? Are you cheerful? Let him sing praise. Ibig sabihin nito, ikaw ba ay naghihirap? Kailangan mo magdasal. Kung ikaw ay masaya o nasisiyahan, magdasal ka rin. No? Whether you're down or up, you pray. Kasama na dito yung buong spectrum. No? Whether you're up or down or anywhere in between, kailangan manalangin tayo. Ito ay itinuro na sa atin ni Pastor BJ nung ilang nakaraang linggo. Diba? We should pray always. Sinabi niya, tinuro niya, no? Sa 1 Thessalonians 5:17, ang sinulat ni Paul, pray without ceasing. No? Tapos sa Ephesians naman, ano yung sinabi ni Paul? No? Sabi niya, pray at all times and at all occasions with all kinds of prayer. No? Dapat walang tigil ang pananalangin natin. No? So tingnan natin, ano yung unang panahon ng pagdarasal na binigay ni James? Sabi niya, is there anyone among you who are suffering? Let him pray. No? Parang natural sa atin to eh. Kung tayo ay nakakaranas ng hirap, ng sakit, di ba yung normal reaction natin, mananalangin tayo sa Diyos, Diyos, pingin ng tulong, di ko na alam anong gagawin ko. Pero ang tanong, pinupuntahan ba natin ang Diyos? Siya ba ang una nating pinupuntahan? O, kung kayo ay katulad ko, susubukan niyo munang ayusin yung problema ninyo gamit ng sariling lakas ninyo. Tapos pag di mo na kaya, di mo na alam ano yung gagawin, saka ka pupunta sa Diyos. Diyos, di ko na alam. Tulungan niyo ako. Sabi ni James, dapat
ang Diyos ang una nating puntahan. Sa simula pa lang, siya na. No? Tapos napansin niyo ba na wala siyang binigay na sagot kung tatanggalin ng Diyos ang suffering natin o hindi. Sinabi niya lang, pray, manalangin tayo. Bakit niya kaya sinabi yon? Dahil madalas, kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, no, Lord, tanggalin niyo po itong circumstances ko, hirap na ako. Kadalasan, hindi niya tinatanggal yung circumstance natin. Ang ginagawa niya, binibigyan niya tayo ng kanyang biyaya para kakayanan natin yung circumstances natin. No? Yan yung isa sa mga promises ni God sa atin. Mahirapan ka man, kasama ko kayo sa hirap na yun. Hindi kayo nag-iisa, hindi kita iiwan. Si Paul mismo, na-experience ngayon, no? At shinare niya sa Corinthians yung experience niya. Sabi niya, ano mo ba, ilang beses kong nag-pray sa Lord, pero hindi niya binago yung circumstance ko. Sa 2 Corinthians, chapter 12, verses 7 to 9, sabi niya, to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest in me. Sabi ni Paul, di tinanggal ng Lord ang suffering ko, pero binigyan niya ako ng biyaya niya para kakayanin ko siya. Kaya sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. So yan yung unang panahon ng pagdarasal, kahirapan. Ano yung pangalawang panahon? Kasiyahan. Sabi ni James, is anyone cheerful? Let him sing praise. No? And parang natural din yan, no? Kung tayo ay naghihirap, ang natural na reaction natin, mananalangin tayo sa Diyos. Kung tayo ay nasisiyahan, ano yung natural na reaction natin? Usually, kumakanta tayo. Diba? Pansinin niyo yung mga taong in love. Diba? Parating may kinakanta. Kasi masaya yung puso eh. No? So, parating kumakanta. No? Natural na reaction yun. Pero ang tanong ko sa inyo, kayo ba ay kumakanta ng praise to the Lord kapag okay lang ang buhay mo? Pero kapag nahihirapan ka ba, nagpa-praise ka pa rin kay Lord? No? Bigyan ko sa inyo yung example ni Paul sa ni Silas. No? Sa Acts chapter 16, nasa Philippi sila, tapos merong isang slave girl na sumasama sa kanila na may demon, no? At yung demon, binibigyan yung babae ng kapangyarihan na makita yung future. Tapos, sumasama siya kay Paul sa kay Silas, so sinasabi niya, makinig kayo dito kasi sila ang mga messengers ng Diyos. Sasabihin nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. Nainis si Paul sa kanya, ang ginawa niya, in-exorcise niya yung demon dun sa babae. No? E nung nalaman ng mga master ng babae na hindi na siya nakakapag-predict ng future, nagalit kay Paul, nagalit kay Silas. Anong ginawa? Binigyan sila ng false accusation. So sila ay inaresto, hinubaran, ginulpe, at ipiniso. No? They were imprisoned. Kung yan ang nangyari sa atin, ano yung reaction natin? No? Malamang, magiging reaction natin, Lord, injustice to sa akin. Di tama tong ginawa nila. Magko-complain tayo sa kanya. No? Pero ano yung ginawa ni Paul? Ano yung ginawa ni Silas? No? Sa verse 25, sabi dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God.
Tapos pakinggan nyo to. And the prisoners were listening to them. Yung mga kasama nilang nakabilanggo, sabi mo, wow, kakaiba itong mga to Binugbog na nga sila, pero kumakanta pa rin sila. Kakaiba yung buhay nila. May impact, di ba? May impact yung buhay nila dahil doon. No? Hindi lang yun, yung mga apostles. No? Nagpipreach sila tungkol kay Jesus Christ. Nagalit yung mga religious leaders nila sa kanila. So, hinuli sila. Tapos sinabi sa'yo, wag na wag kayong mag-preach in the name of Jesus Christ. No? Tapos, ginulpi din sila. Pero, pagkaalis nila, praise the Lord. No? We suffered for the name of Jesus Christ. Natuwa sila. So tayo ba? Ganon din tayo? No? Do we sing praise only when times are good? When times are bad, we should sing praise also. At yan din ang itinuro sa atin ni Pastor BJ. Give thanks, rejoice always. Diba? So, yung unang panahon ng pagdarasal, kahirapan. Yung pangalawa, kasiyahan. Tingnan natin yung pangatlo. No? Karamdaman. Ang tanong niya, is anyone among you sick? No? May mga tao na nag-aaral sa Biblia, sabi nila, malamang itong sinasabi ni James, hindi siya physical sickness. No? Spiritual sickness. May kasalanan yung tao. Yan yung itinuturing na sinasabing, is anyone among you sick? Pero kung babasahin natin yung passage natin, maya-maya, tinukoy ni James yung kasalanan No? So kung pareho lang to, bakit pa niya hiniwalay? Diba? Kaya ako ay sumasang-ayon doon sa mga scholars na sinasabi na hindi physical sickness ang tinutukoy ni James dito. No? So ano yung itinuro niya? No? Is there anyone among you sick? Sabi niya, let him call for the elders of the church and let them pray over him. Pansinin niyo, ang sabi ni James, let him call the elders. Ibig sabihin, sa isang simbahan, hindi lang po isa yung pastor. Dapat, may kasama siyang mga iba. No, ang church ay nalilid ng isang plurality of elders ang tawag nila. Hindi pwedeng isang tao lang. No? Tapos, ang sabi niya, tawagan niyo yung mga elders para puntahan yung may sakit at anong gagawin nila? Ipagdarasal yung may sakit. No? So, applicable din yun sa inyong lahat. No? Kung meron sa inyo may sakit, pwede niyong tawagan kami, mga pastor, mga elder, mga deacon, para ipag-pray kayo. Pero hindi lang po yan exclusive para sa amin. No? Pwede rin tayo mismo. We can pray for one another. Pwede natin itong gawin sa mga growth group natin. Kung kayo ay part ng isang growth group, pwede niyong i-share, no? Uy, pag-pray niyo ako kasi nasa hospital ako, ito nangyayari sa akin, and yung buong growth group can pray together for the person who is sick. Tapos ano pa ang sinabi ni James, no? Pansinin niyo, yung elders ang pupunta dun sa may sakit. Hindi yung may sakit na pupunta sa elders. Ang dahilan siguro, sobrang lala ng sakit na hindi siya makapagbangon sa kanyang kama. Bedridden. Kaya, ang utos, tawagin niyo yung mga elders na pumunta sa iyo so that you might be healed. Tapos sabi nga, let them pray over him, anointing him with oil. Now, may mga nagsasabi na yung anointing of oil, ano daw yun? That's the way na dinidescribe ni James ang medicine. Kasi sabi nila, di ba, yung sa parable of the Good Samaritan, nung itinulong niya yung taong nagulpe, anong ginawa niya? Ipinahid niya ng oil yung mga sugat. No? So sabi niya, medicinal yung oil. May mga tao naman na nagsasabi, hindi, yung oil symbolic yun. Kasi di ba, yung mga priests ina-anoint with oil. Yung kings ina-anoint ng oil. No?
Pero para sa akin, ano nga ba yung pinakapunto ni James sa passage na to? Di ba, pagdarasal? Hindi naman yung oil eh. So, huwag tayo mag-focus sa oil. Focus tayo sa prayer. Kasi yan yung main point niya. No? Tapos ngayon, punta tayo sa verse 15. No? Maraming mga Bible scholars na di nagkakasundo kung ano yung interpretasyon ng passage na to. No? Sabi ni James, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. Pag binasa mo, parang promise na pwedeng nating angkinin, di ba? Pag merong may sakit, ipag-pray over mo, and pag ni-pray over mo, the Lord will save, and the Lord will raise. So, gagaling yung tao. No? And may mga tao na ganun yung interpretasyon nila. No? Kaso, ano yung problema sa ganitong klaseng interpretasyon? Paano kung hindi gumaling yung tao? Siyempre, hindi naman natin pwedeng bintangan ang Diyos, di ba? So, ang magiging sagot ay kasi yung prayer mo kulang sa pananampalataya, kulang sa faith, kaya di gumaling. No? Tama ba yan? Ako di ako sumasang-ayon. Kasi although may time sa early church na maraming milagro na nangyayari, no? Maraming tao miraculously nahi-heal, natigil din yun, yung mga miracles na yun. Pansinin niyo yung huling sulat ni Paul kay Timothy. No? Sa 2 Timothy, chapter 4, verse 20, sabi niya, Erastus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill at Miletus. Sabi nga, iniwan ko si Trophimus, hindi ko siya dinala kasi may sakit eh. May sakit siya. Eh Paul, bakit hindi mo pinag-pray over para gumaling? Ito si Paul sa Acts chapter 19, ang daming ang milagro na ginagawa. Acts chapter 19 verses 11 and 12, sabi dito, God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that touched his skin were carried to the sick, and their diseases left them, and evil spirits came out of them. Anong yun nangyari kay Trophimus? Paul, ba't di mo kayang pagalingin? Kulang siguro sa faith si Paul. Parang mali, di ba? Kagabi, nung nag-preach ako nito, pagkatapos ng service, meron isang GCF member na lumapit sa akin. Sabi nga, Pastor, pasalamat sa message mo. Tapos, may shinare siya sa akin. Sabi, alam mo ba na meron kaming kamag-anak na nagkasakit, na malubha yung sakit. So, syempre, lahat kami, pinagpipray namin siya. Kaso, namatay. So, lahat sila, nagmumorn sila, nag-grieve sila dahil namatay yung kamag-anak nila. Tapos, may lumapit sa kanila, at alam mo, Pastor, ang sinabi sa amin, kulang kayo sa faith, kaya di gumaling yung kamag-anak ninyo. Sabi nga, Pastor, alam mo ba, ilang taon kong dala-dala yun, tapos iniisip ko, alam mo, dito na kami, heartbroken na kami na namatay yung kamag-anak namin, iniisip ko pa, yung guilt, ako pala yung dahilan kung bakit namatay. Isipin mo, yan yung effect ng ganitong klaseng interpretasyon. Kaya di ako sumasang-ayon sa interpretasyon na yun. May mga iba naman na nagsasabi na ang tinutukoy ni James ay end-time salvation. No? Nung sinabi niyang the Lord will save him, ang ibig sabihin daw niya, the Lord will save him from hell. No? And the Lord will raise him up, ibig sabihin, the Lord will raise him up, resurrection. No? Parang pwede naman kung iisipin mo, kasi totoo naman lahat tayo, no, pagdating sa end times, ay i-raise up naman talaga ni God. Diba? Kung lahat tayo save. Pero ang problema ko lang sa ganitong klaseng interpretasyon ay paano ba nasisave ang isang tao? We are saved when
we pray to God. No, we acknowledge, Lord, I acknowledge I am a sinner. Makasalanang tao ako, di ko kayang lumapit sa inyo. At nagpapasalamat ako na dahil hindi ko kayang pumunta sa inyo, ikaw yung bumaba sa amin. You sent your Son, Jesus Christ, to become human like us. At di lang yun. Namatay siya sa cross, binayad niya yung penalty ng lahat ng kasalanan ko. At nabuhay siya muli para ako ay magkaroon ng bagong buhay. Lord, tinatanggap ko itong binigay mo sa akin through Jesus Christ. Pwede ba na mangyari yung mga elders ng church, mag-gather together, ipag-pray ang tao, Lord, forgive this person their sin. Tapos masisave siya? Hindi, dapat yung tao mismo ang mag-pray, di ba? Pero yung utos ni James dito, the elders should pray for the sick person. Ibang klase. So, paano nangyari yun na yung elders ang nag-pray pero yung tao na save, no? From hell. Dapat yung tao mismo yung nag-pray. Kaya hindi rin ako sang-ayon. So, Pastor, ano ngayon yung ibig sabihin ng passage na to? Sa totoo lang, di ko alam. Hindi po ako si Lord, no? Pagdating ko sa heaven, yun yung isa sa mga tatanungin ko kay God. Pero, marahil, isang pwedeng ibig sabihin nito, tulad ng sa suffering, di ba sabi ko kanina, sa suffering, usually, hindi naman tinatanggal ni God yung suffering sa buhay natin, pero binibigyan niya tayo ng biyaya para ma-overcome natin yung suffering. Pwede din minsan, merciful si God, gumagaling yung tao. Pero minsan, instead na gumaling yung tao, binibigyan niya ng biyaya yung tao para kakayanin niya yung kanyang karamdaman. Kahit hindi siya gumaling. No? Kaya may mga tao, kung hindi ko alam kung napansin niyo, minsan pupunta kayo sa hospital, ang dami ng mga tubo na nakakabit sa kanya, pero nakasmile pa rin siya, masaya pa rin siya. No? Sa tingin ko, yan yung biyaya ng Diyos. No? So itong passage, hindi ko siya maintindihan, pero alam ko at nanalig ako na hindi tayo iiwanin ng Diyos ano man yung circumstances natin. So yan yung pangatlong panahon ng pagdarasal. Tingnan natin ngayon yung pang-apat, no? Kasalanan. No? Dinugtugan, James added, para mas mabilis. He added, sabi niya, if he has committed sins, he will be forgiven. Bakit niya dinagdag yan? No? Kasi, sa totoo lang, minsan, yung mga karamdaman natin, yung sakit natin, dulot ng kasalanan. At nakikita natin yun sa Bible, sa Gospels. No? Nung si Jesus, nagtuturo siya sa isang bahay, tapos may isang paralytic, binaba nila sa bubong. No? Nung nakita ni Jesus, sabi dito sa Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Sons, your sins are forgiven. No? Tapos na-heal siya, tumayo siya. Ibig sabihin, yung karamdaman niya, bakit siya naging paralyzed? Dahil sa kanyang kasalanan. Nung ipinatawad ng Diyos yung kasalanan niya, nawala na rin yung karamdaman niya. Sa John chapter 5, may paralytic ulit na hinil si Jesus Christ sa pool of Bethesda. Tapos, nung naglalakad na siya, nakita ni Jesus siya sa temple, ano yung sinabi ni Jesus sa kanya? Verse 14. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you. Sabi niya, magaling ka na. So huwag ka na mag-sin. Bakit? Baka may mas malala pang mangyari sa iyo. Meaning, yung nangyari sa iyo before, bago ka naging healed, ay dulot ng kasalanan. Pero, di lahat ng sakit ay dulot ng kasalanan. May mga sakit na dulot ng kasalanan, may mga sakit na walang kinalaman.
ang kasalanan. Kaya nga sinabi ni James, if he has committed sins. No? Ang isang example nito, makikita natin sa John chapter 9. Naglalakad si Jesus kasama ng mga disciples niya. Tapos may nakita silang isang taong bulag since birth. No? So tinanong ng mga disciples ni Jesus, Lord, sino yung nagkasala at siya ay bulag? Yung mga magulang niya o siya? No? Ano yung sagot ni Jesus? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. So sabi nga, walang kinalaman ng kasalanan doon sa situation niya, kung bakit siya bulag. No? So, ano ngayon ang gagawin natin tungkol sa mga kasalanan natin? Sabi ni James, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So, importante dito na lahat tayo maging accountable sa isa't isa. Why? Kasi church family tayo. Kaya, i-share natin sa isa't isa. Alam mo, ito yung mga struggle ko eh. Dito nahihirapan. Pwede bang pag-pray mo ako? Kaso, medyo mahirap siguro kung gagawin natin yan dito sa worship service, di ba? Saka awkward. Ay, nakakahiya. Malalaman nila kung ano yung struggle ko. Kaya importante yung growth group. Kasi doon sa growth group, doon nyo pwede i-share. Ano ba? Ito yung nangyayari sa buhay ko. Pwede ka maging totoo. Kasi kayo-kayo lang. No? And you can pray for one another. And sigurado ka na kung ano yung shinare mo, doon lang sa grupo na yun, hindi siya kakalat. Kaya very important that all of us are part of a growth group. No? Ito rin ang itinuro ni Paul actually, no, nung nagsulat siya sa mga Galatians. No? In chapter 6, sabi nga, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. But keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Di natin magagawa yun kung hindi natin sasabihin sa mga tao, ito yung burden ko. Ito yung struggle ko. Hindi rin tayo pwedeng pag-pray ng mga kapatid natin kung hindi nila alam ano ba yung problema natin. And so we need to be accountable. And we have the promise written in Scripture, 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. No? So, huwag tayong maging kampante sa kasalanan sa buhay natin. Kasi di natin alam, kung hindi natin siya in-address, hinayaan lang siya natin, pwede tayong magkasakit. Worst of all, pwede tayong mamatay. Sinabi yan ni Paul sa mga Corinthians. No? 1 Corinthians 11, verses 27 to 30. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. Pwede tayong mamatay sa kasalanan natin. Posible po yun. Nung patapos na yung 2025, nag-uusap kami ng asawa ko si Beth. No? Sabi namin, uy, magbakasyon tayo sa 2026. Kasi itong taon na to ay parang milestone year para sa amin. No? Nung January, ang 10th wedding anniversary namin. Tapos, sa November naman, no, ang ika-50th birthday ko naman. So, sabi na, uy, isang celebration na lang para tipid sa pera. Magbakasyon tayo. So, nag-usap kami, saan tayo pupunta? No? Ano yung gagawin natin? Kailan tayo pupunta? So, nagplano na kami and everything. Tapos, sabi namin, sige, mag-apply tayo ng visa. So, pumunta kami sa travel agency. Balak namin sana, aalis kami ng April. No? Pagdating namin doon, sabi nila, ay, ang tinatanggap na lang po namin pang May. Tapos na yung April, lampas na.
Sabi niya, ay, subukan natin, dumiretso na lang tayo sa embassy. No? So, sinubukan namin, lalong mas mahirap pala. No? Makabook ka lang ng appointment, no? Dapat every hour, no? Susubukan mo kung may slot. Tapos minsan sasabihin nila may slot, no? Pipiliin mo, tapos papasok mo yung details ng details ninyo na buong pamilya. Tapos pag babayad ka na, biglang sasabihin, ay, the slot has been taken. So nahirapan kami. No? Tapos alam nyo, doon lang kami nagsimula na mag-pray. Huwag niyo ko tularan, ha? Diba? In everything that we do, in all circumstances, sana, simulan natin sa panalangin. No? Let's turn to God first. Don't follow our example. Bad example po ako. No? So, tingnan natin ngayon yung panghihikayat sa pagdarasal. No? Nagbigay ng reassurance si James. Sabi niya, alam mo ba na the prayer of a righteous person has great power as it is working. Ibig sabihin niya, makapangyarihan ang panalangin. Pero karamihan sa atin, iba yung naiisip natin. No? Ang sa isip natin, yung righteous person ang makapangyarihan. Kaya madalas maraming lumalapit sa akin, Pastor, pag-pray nyo naman. Kasi pag ikaw nag-pray, sasagutin ng Diyos eh. Mas malapit ka sa Diyos. Di ba? No, pero hindi. Ano ba yung tinuturo ng Scripture? No? Tinuturo sa Bible, sino ang righteous? Pagsasabihin natin, righteous ba tayo sa mga ginagawa natin? Ano yung sabi ng Scripture? No one is righteous. No, not even one. So, Pastor, sino yung righteous na tinutukoy ni James dito? No? Tayo ay nabibilang na righteous sa mata ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagiging righteous sa mata ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo righteous. So lahat tayo, ikaw, ako, pagdating sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. All of us have the righteousness of Jesus Christ. There is no such thing as spiritual giant. Pantay-pantay tayong lahat. Kaso, kailan kong ibalanse, no? Lahat tayo are equal in the sight of God, pero ang isang tanong, are you abiding in Christ? Are you walking with Him? Are you obeying Him? No? Gaano ka kalapit sa Diyos? Kasi may epekto sa mga panalangin natin. No? Ano yung effect? Alam mo kung ikaw ay malapit sa Diyos, ginagawa mo yung mga utos niya, no? Gusto mo gawin kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, because you are in close fellowship with God, mabilis mong malaman kung ano yung will niya para sa'yo. At dahil doon, yung mga prayer mo, lumalabas din doon, na yung mga hinihiling mo kay God, ay kung ano mismo gustong ibigay ni God para sa'yo. No? Yan yung sinabi ni John sa 1 John 5:14. This is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kung yung panalangin natin ay according sa will ng Diyos, sasagutin ng Diyos yung panalangin natin. Ano naman ang mangyayari kung tayo ay nagdi-disobey kay God? Imbis na sundin yung gusto niya, sinusunod natin ang gusto natin. No? Sabi ng psalmist in Psalm 66 verse 18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. No? At si James mismo, no? Kung bumalik kayo sa chapter 4, sinabi niya sa verse 3, you ask but do not receive. Bakit? Because you ask wrongly to spend it on your passions. Ang hinihingi mo sa Diyos para sa selfishness mo. Yung sariling gusto mo, hindi pa sa gusto niya.
So alalahanin natin to, no? Makapangyarihan ang panalangin hindi dahil righteous tayo, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos natin. Siya ang sumasagot ng mga panalangin natin. Hindi tayo. Hindi tayo yung reason kung bakit malakas o makapangyarihan ang mga panalangin natin. At nagbigay ng katibayan si James. Sabi niya, tingnan niyo si Elijah. Sino nga ba si Elijah? Si Elijah ang isa sa mga prophet ng Israel na halos lahat ng mga Hudyo tumitingala sila kay Elijah. Bakit? Hindi siya namatay. No? Idinala siya ng Diyos diretso sa heaven, no? With chariots of fire. So hindi siya namatay. Pero pansinin niyo ang sinulat ni James dito. Sabi niya, Elijah was a man with a nature like ours. Ibig sabihin, sabi niya, alam mo, hindi tayo naiiba kay Elijah. Pare-pareho lang tayo lahat. Tao siya, tao rin tayo. No? Tapos ano yung ginawa niya? Sabi niya, he prayed and it did not rain for 3.5 years. Tapos sabi niya, he prayed again and bumuhos yung ulan. No? Kung gusto niyong basahin to, pwede niyong basahin mamaya pagka-uwi ninyo. 1 Kings chapters 17 and 18. No? So sinasabi ni James, alam niyo ba, there is no such thing as spiritual giant. Pantay-pantay tayong lahat. No? All of us are humans. And sabi niya, huwag niyo iangat ang kapwa-tao. Huwag niyo iangat. No? Kasi mga Israelites, inaangat nila si Elijah. Special daw si Elijah. No? Because bakit natin huwag iangat ang kapwa-tao? Kasi pag inaangat natin sila, we are giving them glory. No? Pero alam natin na all glory belongs to God alone. Ganon din sa panahon natin ngayon, huwag natin iangat yung ating mga pastor. Kasi tao lang din po kami. The moment you put us on a pedestal, no, ay binibigyan mo kami ng glory na hindi dapat para sa amin, para sa Diyos. So glorify God and God alone. 13 years ago, nakatanggap ako ng tawag sa nanay ko habang ako ay nasa office sa Makati. Hindi pa ako nagtatrabaho dito. I was in the IT industry. Sabi niya, Mike, yung tito mo, nasa hospital. Nasa Asian Hospital. No? Puntahan mo siya, tapos pag-pray mo siya kasi matindi yung situation niya, critical na siya. Yung tito namin kasi diabetic. Tapos, nung panahon na yon, di namin alam, kidney failure na pala ang nangyari sa kanya. Di na umaandar yung kidneys niya. So, pumunta ako doon, tama-tama, pagkapasok ko sa kwarto, nandun yung doktor, ini-explain niya, ito na nangyayari sa iyo, kailangan mo mag-dialysis 3 times a week, forever na yan, buong buhay mo na, no? Kasi wala na, hindi na gumagana yung kidney mo. Kasi ito yung chances of survival mo. Tapos yung tito ko, saka yung tita ko, nandyan sila, nakikinig sila, iyak nang iyak sila kasi akala nila talaga mamamatay na siya. Tapos, yung tito ko naman, hindi siya makahiga ng mabuti, no? Kasi sakit-sakit ng buong katawan niya. Ganun siya ganun sa kama niya. Hindi siya makahiga ng mabuti. So sabi ng doktor, bago siya umalis, bibigyan kita ng injection para makatulong sa sakit. No? So pagkatapos ng injection, umalis siya. Tapos yung tita ko naman, hindi na niya alam anong gagawin niya, no? So sabi niya, lalabas na muna ako, kailangan ko ng fresh air. So lumabas siya, naiiwan ako, dun sa kwarto, kasama ng tito ko. So, hindi ko alam, Lord, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko sa kanya? Eh, yung tito kong to, so, ilang taon na sinisharean ng gospel ng mga magulang ko, saka ng tita ko, no, na kapatid ng nanay ko, kasi yung tito ko, kapatid ng nanay ko. Pero tuwing sinisharean nila ng gospel, ang sagot parati sa kanila, teka lang, mabuting tao naman ako. Marami akong mga tinutulungan, mga mahihirap, naahon dahil sa akin. So, bakit niyo sinishare to sa akin? Mabuting tao naman ako. So, wala nangyayari.
No? Hindi nila alam paano kausapin yung tito ko. So ngayon, sabi ko, tito, okay lang ba na magbasa tayo ng Bible tapos mag-pray kita? So pumayag siya. So binasahan ko ng scripture, tapos pagkatapos ko magbasa ng scripture, sabi ko, tito, okay lang ba mag-pray tayong dalawa? Sabi niya, sige, pray tayo. So, nag-pray kami. Pagkatapos ng prayer, sabi niya, Mike, tulungan mo. Gusto mo umumpo. So, tinulungan ko siya, inakit ko siya sa kama niya. Tapos sabi niya, alam mo, hindi ko alam kung dahil sa prayer mo ba o dahil dun sa injection ng doktor, okay na ako. Tawagin mo yung tita ko, no? Yung tita mo, kasi itong pag-uusapan natin. As in, totally, kanina, galaw siya ng galaw kasi ang sakit-sakit ng katawan niya, di ba? Tapos ngayon, biglang okay na siya. Later on, sabi ng tita ko, nung pumasok siya sa kwarto, tapos nakita niya yung tito ko, tapos nagkukwentuhan sila, gusto daw niyang sampalin, kasi akala niya mamatay na, tapos biglang naging okay, di ba? Tapos, may tinanong sa akin yung tito ko. Sabi niya, Mike, magiging pastor ko ba? Sabi ko, ha? Saan ang galing to? Hindi ko naman alam. Wala naman ng plano maging pastor nung panahon na yun, di ba? Tapos ang sabi niya, if ever maging pastor ka, gusto kong malaman mo, ako na yung isa sa mga sinave mo. So, Lord, praise God. No? Praise God. Kasi sabi ko, alam mo, hindi ako yun eh. Hindi din yan yung prayer ko, pero si God, siya lang talaga. Siya ang nakakapagbago ng puso ng mga tao. So bago tayo mag-conclude, no, gusto ko lang ibigay sa atin what are some ways na pwede nating i-apply itong passage na to sa buhay natin. Number 1, nakasanayan ba natin na parati tayong nananalangin sa Diyos? Let's make it a habit. No? Huwag tayong masanay na tulad ko, no, umaasa sa sariling isip, sa sariling lakas. Siya ang uunahin natin parati. Let's turn to the Lord always. Tapos, ipinagdarasal ba natin ang mga tao natin, na kilala nating may sakit, whether physical yung sakit or spiritual? We need to pray for one another, for healing. No? And this brings me to the third question. Tayo ba ay nagiging accountable sa isa't isa sa ating mga growth group? Kasi how can we support one another? How can we pray for one another kung hindi naman natin sinasabi sa mga tao, ito yung kailangan ko, ito yung struggle ko. We need to be open. We need to share to them, ito yung buhay ko. Maging totoo tayo sa isa't isa. And lastly, nagtitiwala ba tayo na sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin? Hindi nga parati sasagutin yun in the way na ine-expect natin. Parati nga sinasabi ni Pastor Larry, no? Minsan, pag nanalangin tayo sa Diyos, sasabihin niya, sige, bibigay ko sa iyo yung hinihiling mo sa akin. Pero minsan, sasabihin niya, ay, hindi ko ibibigay yung hinihiling mo sa akin dahil meron akong mas maganda na ibibigay sa iyo sa tamang panahon. God always wants the best for us. And minsan hindi natin alam kung ano yung best para sa atin. Akala natin ito yung best. Tapos sasabihin ng Diyos, hindi! Meron akong mas okay na ibibigay sa'yo. Yan na lang, antayin mo kasi yan yung best para sa'yo. So ang tanong ko sa inyo itong hapon na to, kayo ba ay napapagod na lumalim ang relasyon o ugnayan ninyo sa Diyos? Dahil ginagamit niyo ang sarili niyong lakas. Hindi talaga tayo tatagal kung gagamitin natin ang lakas natin. Mauubos ang lakas natin. Gamitin natin yung scuba gear na binigay ni God sa atin. And prayer is one of those. We need to pray always, whatever our circumstances. Whether naghihirap tayo or masaya tayo, pray. Pray always to the Lord. And we praise God dahil nakakapag-pray lang tayo sa Kanya,
kundi dahil sa anak niya si Jesus Christ. He was God who became human like us. Namatay siya sa krus para ipagbayad yung mga kasalanan natin. Namatay siya, binurol siya. Ngunit after 3 days, siya ay nabuhay muli. Para tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin yung ginawa niya sa cross. No? We pray to the Lord, sabihin natin, Lord, I acknowledge I'm a sinner. I thank you na binigay niyo yung anak niyo, si Jesus Christ, who died on the cross for my sins. Tinatanggap ko yung forgiveness that is available through Jesus Christ. And pag pinay natin yan, alam mo ano mangyayari? Yung righteousness in Jesus Christ, ang pupunta sa atin. Di lang yun. Gagawin ni God, tatanggapin niya tayo, gagawin niya tayong kanyang anak. Kaya pwede natin siyang tawaging aming Ama. Our Father in Heaven. Anytime, any place, pwede tayong pumunta sa Kanya through prayer. And all that because He sent His Son, Jesus Christ, to die for our sins. So, ang challenge ko po sa inyong lahat itong hapon na ito, tayo ay patuloy na manalangin sa ating Panginoon dahil tuwing tayo ay nananalangin, ang kanyang kapangyarihan ang ginagamit natin, hindi yung sariling lakas natin. Let's do that just now. Let's pray. Father God, we praise and thank you for all that you have given us. Sabi nga ni Paul sa Ephesians 1, you have blessed us with all spiritual blessings, O Lord. Kaya hindi kami dapat mahihirapan sa buhay Kristiyano namin dahil lahat ibinigay mo na sa amin. Lord, ang problema lang sa amin usually, we are relying upon our own strength. Hindi kami nagre-rely sa inyo. So Lord, turuan niyo po kami in all things, lumapit kami sa inyo through prayer. And I pray for everyone here, Father God, na pare-pareho kaming matuto na parating manalangin sa inyo. Pray that you will bless all of us as we go from this place. In Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you all po. Good afternoon. You just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.